Alam mo ba kung bakit dalawang button para sa flush? Sabay yung pinipindot para mag-screenshot. Biro lang. Tara, pag-usapan natin yan. This is Lance! At sa araw na to, karamihan sa mga tao, hindi yan lamang purpose ng dalawang button para sa flush. Kung mapapansin nyo, merong isang malaki at meron ding isang maliit na pindutan. Yung malaki, ito yung tinatawag natin na full flush. Gumagamit ito ng mas maraming tubig. Nasa 4.5 to 6 liters ng tubig o higit pa, depende sa toilet model. Kadalasan, ito ang binipindot para sa ating mga solid waste, katulad ng mga dumi. Habang yung mas maliit naman ay tinatawag na half flush. Mas maunting tubig naman yung ginagamit dito. Ang half flush ay maaaring gumamit lamang ng humigit kumulang 3 liters ng tubig. Ito naman ay kadalasang pinipindot kapag mga liquid waste lamang, katulad ng ihi. Ate Lance, bakit ba kailangan ng dalawang flush? Pwede namang isa na lang, di ba? Ito ay para makatipid sa tubig. Hindi kasi lahat ng pag-flush ay nangangailangan ng maraming tubig. Nakakatulong din ito sa pagbaba ng water bill at pag-conserve ng tubig. Kung gagamitin natin ng tama ang flush, makakatipid tayo ng around 3 to 4.5 liters ng tubig kada gamit o 15,000 to 20,000 liters ng tubig kada taon per household. Para mas ma-imagine mo, around 40,000 ng water bottle na tigpa 500 ml o di kaya mahigit 1,000 ng 5 gallon ng water jug. Kung tama ang paggamit ng flush, libo-libong litro ng tubig ang natitipid kada taon. O di ba? Nakatipid ka na sa mga bayarin sa tubig, nakatulong ka pa sa environment. Kaya next time na magfe-flush ka, tandaan, malaking button para sa malaking waste, maliit na button para sa maliit na waste. Ayun lang muna para sa araw na to. Jugswell, God bless, keeps! Tara mag-swimming! This is Lance! At sa araw na to, alam mo ba kung bakit kumukulubot yung daliri mo kapag matagal ka na sa tubig? Akala mo, sumisip-sip yung balat mo ng tubig, pero hindi. Autonomic nervous system mo ang may control dyan. Autonomic, ibig sabihin, ginagawa ito ng katawan mo kahit hindi mo iniisip, sinasadya, o na-control. Kapag nasa tubig ka at medyo matagal ka na, pinapaliit ng nervous system mo yung maliliit na ugat sa daliri mo. Kaya parang lumulubog konti yung laman ng daliri mo sa loob at yung balat mo nagkakaroon ng kulubot. Pero ang cool part, may purpose yan. Kapag kulubot na yung mga daliri mo, mas nakakakapit ka na sa mga basang bagay. Katulad ng mga surface na ganito. Parang yung gulong ng mga sasakyan may patterns and design para hindi madulas sa kalsada. Pero hindi buong katawan mo nagkakaganito, mga fingers and toes lang dahil sila yung ginagamit mo pang hawak o pang apak. Para siyang superpowers. Nag-a-adjust yung katawan mo para mas maging ready ka sa paligid mo. Ang galing, no? Ayun lang muna para sa araw na to. God bless, keeps! Magkaibang kulay ng mata. This is Lance! At sa araw na to, ang tawag dito ay heterochromia. Isang kondisyon kung saan hindi pantay ang pigment sa dalawang mata. Mas common ito sa mga puting pusa dahil sa isang gene na tinatawag na W gene o white gene. Itong gene na ito ang nagko-control ng kulay ng balahibo at naaapektuhan din niya ang distribution ng melanin. Melanin yung pigment na nagbibigay ng kulay sa mata, balat, buhok o balahibo at lumalaban mula sa pinsala ng ultraviolet radiation o UV radiation na wala naman sa araw at sunbed. Kaya minsan, isang mata nila ay blue dahil kulang sa melanin. At minsan naman yung isa ay yellow, green, or amber dahil maraming pigment. At ito pa, may connection din ito sa pandinig. Ang ilang white cats na may blue eyes ay mas may chance na magkaroon ng congenital deafness, lalo na kung parehong blue ang mata. So next time na makakita ka ng pusa magkaiba ang kulay ng mata, hindi lang siya unique. Tandaan, may science behind this. Ayun lang para sa araw na to. Yes, keep. Ayun na. Ay! Nagugutom ako. Parang gusto ko ng Charmaine Este. Na orange pala. Tara, bili tayo. Ito pala. Thank you po. Yun, nakabili na tayo. Bangkan pala to. Anyways, this is Lance. At sa araw na to, bakit nga ba orange ang naging tawag sa orange? Bago pa magkaroon ng salitang orange para sa kulay, meron ng orange na prutas. Noong unang panahon kasi sa English language, wala pa silang sariling pangalan para sa kulay na orange. Kapag nakakakita sila ng isang bagay na kulay orange, kadalasan ang tawag lang nila rito ay yellow-red o reddish-yellow. Nagsimula ito sa Sanskrit na naranga na nangangahulugang orange tree.
na naging narang sa Persian at naging narani siya sa Arabic. At kalaunan ay nakarating sa European language. Over time, aksidenteng natatanggal ng mga tao ang letter N sa orange. For example, sa sentence na, "Can I please have an orange?" nagiging an orange. Kaya ayun, yun ang ginagamit nating salita para sa prutas, ang orange. Tandaan na una ang prutas na orange kesa sa kulay na orange. At kapag napanotaryo na ni Orange ang pinapapalitan niyang pangalan, magiging Charmaine na siya. Joke lang. Ayun lang muna para sa araw na to. God bless! Keep safe! Bakit nga ba lumalapit ang mga pusa kapag ka? This is Laz! At sa araw na to, ang tunog na o minsan naman ay bukod sa ito ay paulit-ulit, ito ay gumagawa ng mataas na frequency. And guess what? Yan mismo yung mga tunog na sobrang sensitive sa tenga ng mga pusa. Kaya sa utak nila, pagkain ba yun? Para din itong tunog ng maliliit na hayop katulad ng daga. Plus, kung lagi mo silang tinatawag gamit yan, masasanay sila. Parang iniisip nila kapag may pagkain o lambing. Hindi sila lumalapit dahil naiintindihan nila yung mga salita mo, kundi dahil curious sila at tumasa sa reward. Pero reminder ha, hindi lahat ng pusa lumalapit. Kapag hindi ka nila kilala, madalas, deadma, yung iba, umiiwas pa. Wala effect. O ayan, marunong ka na ng konting cat language. Ayan lang muna para sa araw na to. God bless! Keep safe! This is Laz! At sa araw na to, bakit nga ba takot ang mga pusa sa tubig? Napansin mo ba na kapag binabasa mo sila, nagiging doon sila bigla? Akala ng iba, nag-iinerte lang sila. Pero may reason yan. Sensitive kasi sila sa temperature changes, kaya mabilis silang ginawin. At yung balahibo nila, matagal matuyo, uncomfortable at saka mabigat sa katawan. Kaya kung maliligo yung cats mo, dapat slowly at warm water or lukewarm water lang. Remember, ayaw nila na nabibigla. Ayun lang para sa araw na to. God bless! Keep safe! Bakit nga ba ito ka mga pusa sa tubig? Bigat. This is Laz! And this is Ivory! At sa araw na to, iikot tayo dito sa CBSU dahil Hahantingin natin yung mga aso para mapabakunahan natin against rabies! let's go! Rabies kasi is a zoonotic disease, ibig sabihin pwede siyang makahawa from animal to humans through bites or saliva. At nakakamatay ito. Kapag nag-appear na yung symptoms, kapag umabot na yung infection sa nervous system ng mga aso or kahit ng mga tao, wala nang gamutan. Ay, among yung dog! Ayan, sakal ko na! Good boy! Rabies is 100% fatal. Pero good news niyan, it's also 100% preventable through vaccination. Let's go! Okay lang yan para sa mga dogs. Noel. Ano yan? Sabi niya, may hawak kang pantundodok. Look at that one. Hi, hi! Kaya mahalaga na mabakunahan natin lahat ng CBSU dogs natin para safe sila at safe din ang ating mga students. Kaya ikaw, fur parent, remember to vaccinate your fur babies as well. Tandaan, prevention is protection! Ayun lang. God bless, keep safe! Ay, ang tapang. Amir, ba't nag-wiggle-wiggle ang bantat? Tukot yan. Scared? Oh, ito na pagkain para sa'yo. Sige na. Kapag na-shoot ka to, ito na yung last reel na papanoorin mo at gagawin mo na yung mga dapat mong gawin. Okay? Damn! Okay, game. Wala man dadami.